20 pagyanig ng lupang na itatala sa bansa araw-araw ayon sa PHIVOLCS. Kaya naman dapat malaman kung ligtas ba ang inyong bahay oras na magkaroon ng malakas na lindol. Magagawa ito sa tulong ng 12-point questionnaire ng PHIVOLCS na may kinalaman sa konstruksyon ng inyong tirahan. Makibalita tayo kay Roland Umangay ng GMA Dagupan. Kasalukuyang nagpapatayo ng bahay si Mang Rosalito sa Santa Barbara, Pangasinan. Tiniyak daw niyang dumaan sa tamang proseso ang pagpapatayo ng kanilang bahay. Gusto raw niyang makasigurong matibay ito at hindi basta-basta masisira ng kalamidad tulad ng lindol. Gusto kong matibay yung paggagawa kong bahay. Gusto kong ligtas ang pamilya ko. Payo naman ng isang enhinyero, sumunod sa nakasaad sa building code kapag magpapatayo ng bahay. Yung sa may footing, kailangan sa one story, kailangan hindi below 1 meter yun. Tapos above 2 story nang kailangan nakadaan yan sa structural analysis and computation po. Pero sa madaling paraan, paano nga ba malalaman kung ligtas ang iyong bahay o gusali oras na tumama ang isang malakas na lindol? Ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PhilVolcs at isa pang organisasyon naglabas ng 12-point do-it-yourself checklist para matulungan kayong malaman kung kakayanin ba ng inyong bahay ang pagtama ng lindol. Dapat alamin ang gumawa ng bahay at ang structural details, gaya ng hugis, ginamit na materyales at pundasyon. Ang bawat item sa checklist may katumbas na puntos. Matapos itong sagutan, susumahin ang lahat ng mga ito. Ang total score may katumbas na evaluation at recommendation. Pag naka 11 to 12 points, ligtas ang bahay pero maigi pa rin kumonsulta sa eksperto. Pag naka 8 to 10 points, kailangan ng patibay ng bahay. Pero pag 0 hanggang 7 points ang iyong nakuha, mabahala ka na, ipakonsulta na agad ang iyong bahay. Madadownload ang checklist na ito sa website ng PhilVolcs. Roland Umangay, Nagbabalita, Pilipinas.